Proyekto Helmo. Makalipas ang ilang araw ay nagulat ako dahil habang ako'y nagpapakain ng aking mga manok, biglang humangin ng napakalamig na napakasarap sa pakiramdam. Samantalang ang araw ay tirik na tirik nun. Isang balahibong puting-puti ang bumagsak sa akin na aking ipinagtaka dahil wala naman kaming manok na may balahibong puti. Biglang may bumulong sa isipan ko. Natanggapin ko yung binigay na yon. Pakaingatan. Sinuri ko ang balahibo na ito at talagang natural lamang ito na puting-puting balahibo. Akala ko pampaswerte. Sa kuryosidad ko, minubuti kong kumonsulta sa aking maestro na si Mang Efren at sinabi niyang ipinagkalooban ako upang aking magamit bilang instrumento o sandata sa pagharap sa mga susunod pa na pwedeng mangyari at pwede din itong manggamit sa panggagamot. Akala ko ay doon na matatapos ang aking mga kakaibang karanasan, pero simula pa lang pala ng lahat yon. May dahilan ng Panginoon kung bakit doon niya ako dinala sa Muntinlupa. Dahil ako'y merong misyon na dapat gampanan sa mga panahon na yon. Makalipas ang ilang buwan, napagdesisyonan ng bumalik ng aking asawa at anak. Kaya minabuti ko na magpaalam muna sa tiyuhin ko para umuwi muna sa bahay namin sa Santa Mesa para asikasuhin ang pagdating ng aking mag-iina. Nag-alay ako ng dasal sa buong paligid na ako'y magpapaalam muna sa kanila. Nagpasalamat sa kanilang naituro at naitulong sa akin. Naganap ako ng mga gamit ko para umuwi na sa Santa Mesa. Ilang araw lamang ang nakalipas ay nakapagdesisyonan ko ng pumunta ng Bicol noon para sunduin ang aking mag-ina. Nang kami ay makarating na kasama ang aking kapatid at ang aking ama, masaya kaming sinalubong ng aking mag-ina at mga kamag-anak nito. Nagkaroon ng konting kasiyahan at salo-salo noon. Sumapit ang gabi. Tila ba balisa ang aking pakiramdam na parang may ibang puwersang hindi ko mawari kung saan galing pero ito'y hindi makapamansala. Pati ang aking mga gabay ay hindi mapakalinon. Minabuti ko na mag-ikot-ikot sa bakuran at sa bahay namin hanggang sa makarating ako sa gawing palikuran. Nakalagay kasi ang pinagagawa naming banyo katabi ng balon na iniigiban ng tubig. Mangyari na ang probinsya ng aking misis ay isang isla. Walang supply ng tubig ang nakakaabot doon at kailangang gumamit ng balon para magkaroon ng tubig. Nang papalapit na ako, nakita ko ang misis ko na lumabas ng banyo. Sa akin parang normal na pangyayari lamang yun, di ba? Na yung misis ko gumamit ng banyo. Ilang saglit pa, naisipan kong gumamit na rin nun. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang isang napakalaking nilalang na nakatayo sa labas ng banyo na yon. Halos singlaki ito ng puno na hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Wala kasing bubong ang aming banyo na ito sa probinsya. Gawa ng mainit pag nilagyan pa ito. Bukas lamang ito at tinaasan ng pader para may pumasok na hangin. Nagulat ako at nasabing, "Anak ng... Ano ito? Bakit may ganito dito?" Doon ko napagtanto na doon pala nanggagaling ang kakaibang presensya na nararamdaman ko noon. Kaya agad kong pinuntahan ang aking misis para sabihin ang bagay na nakita ko. Nagulat siya nang sabihin ko ang mga bagay na nakita ko na yon dahil doon daw siya nagdadasal tuwing gabi. Para sa impormasyon, ang aking asawa ay kinulam na din minsan ng babaeng kinakasama ko. Kaya ginamot siya ni Mang Efren at binigyan siya ng mga orasyon nito na hindi ko alam na kanya din palang dinadasal gabi-gabi na walang palya nun.
Siyempre kahit papano nagulat ako noon. Di ko naman kasi alam na pati itong misis ko nagtataglay ng ganoong kalakas na presensya. Nagkwentuhan kami ng aking asawa na napag-alaman kong binigyan siya ni Mang Efren ng mga dasal na ito para pangontra sa mga masasamang gumagambala sa kanya. Pero hindi niya alam kung ano ang mga epekto ng mga ito. Isa-isa kong hiningi ang kanyang mga dasal para ipaliwanag isa-isa. Nagulat ako sa mga hawak niyang karunungan. Hindi lamang ito pangontra para sa sarili pero isa itong mga karunungan para manggamot. Kaya sabi niya sa akin na sinabihan daw siya ni Mang Efren na gusto siyang turuan nito dahil isa din siyang bertudes. Ang bertudes ay ang mga taong may lahing manggagamot na hindi na nila kailangang dumaan sa matinding pagsasanay at konsentrasyon para makapagpagana ng mga buhay na salita. Kaya nilang magpagana ng mga lihim na karunungan ayon at naaayon sa gusto nila. Pero tumanggi ang aking misis sa kadahilan ng natatakot siya sa mga ganong bagay. Hindi ko din naman masisisi ang misis ko dahil sadyang napakabait nito. Mapagkumbaba, matiisin, mapagbigay. Kaya nagtaglay siya ng ganon kalakas na presensya nang hindi pa niya alam. Tinanong ko siya kung nasubukan niya na bang manggamot noon. At ang sabi niya, hindi niya daw alam. Hindi pa niya sinubukan dahil natatakot ito. Ang tanging sinubukan niya ay panghihilot noon. At siya ay nakapagpagaling naman ng hinilot niya. Nag-alok ako na turuan ko siya para sa kanilang lugar ay makapanggamot siya. Pero tumanggi ito sa kadahilan ng mahina umano ang kanyang loob na hindi niya kayang harapin ang mga ito. Kaya naman nagsabi na lamang siya sa akin na saka na paghanda na siya. Hindi ko naman siya pinilit sa kanyang desisyon. Ang tinuro ko na lamang sa kanya ay kung ano ang gamit ng mga tangan niyang karunungan para din sa kanyang kaalaman. Kinabukasan, nag-impake na kami. Bumiyahe na kami pauwi ng Maynila. Habang binabaybay namin ang daan pauwi, bagyang nakatulog ako sa biyahe at nakita ko sa panaginip ko na kami ay mababangga ng isang dilaw na trailer truck. Hinatak ako ng aking gabay para balaan nun. Nakagising agad ako at sinabi sa aking ama na ihinto muna ang aming sasakyan para magkape at magpalipas ng oras. Nagtanong sila sa akin kung bakit at sinabi ko ang aking nakita sa panaginip ko. Nagsalita ang misis ko. Napanaginipan mo rin yon? Hanggang sa makalipas ang 5 minuto, may rumaragas ang isang trailer truck ang dumaan at kulay dilaw ito na tila nagmamadali at mabilis itong tumatakbo. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na dumaan na ito. Dahil natatakot ako na baka may mangyaring hindi maganda sa amin. Ngayon nakasama ko pang aking anak. Pumunta ako sa isang sulok para taimtim na magdasal. Nagpasalamat sa aking gabay na binigyan niya ako ng babala sa pwedeng mangyari nun. At yun na nga, Sir Seth, nakauwi kami ng ligtas. Lumipas ang mga araw. Nagtaka ako kung bakit iba ang kinikilos ng aking asawa. Nagiging balisa ito at kung ano-ano ang kanyang mga sinasabi. Na dumadating na sa puntong gusto na niya akong saksakin, pati ang aming anak. Ayaw na rin niyang maligo at takot siya sa tubig. May oras na matino ang kanyang pag-iisip. Inakala kong nasisiraan na ng ulo ang asawa ko na ito pero iba ang aking pakiramdam. Tiningnan ko siya. Tinawas ko. Pero blanko ang tawas na yon. Agad akong kumonsulta kay Mang Efren para sa nangyari sa aking asawa. Hinawakan niya ito. Nahuli niya kaagad ang gumagawa. Ito ay walang iba kundi ang dati kong kinakasama na umuwi pa ng kanyang probinsya para maghanap ng kanyang mga kasama para makagante sa amin noon. Na hindi lamang isa ang aming kalaban kundi
buong angkan ng mangkukulam ang kinakaharap namin. Gulat na gulat kami kung bakit sa taglay ng mga bakod at proteksyon sa katawan ng aking misis ay nagawa pa rin nilang wasakin ng puder at bakod nito sa kanyang katawan. Nagawa nilang pumasok sa loob ng katawan niya para kami ay balaan ng sabihin niya na hindi daw siya titigil hanggat hindi ako mapapasa kanya. Hindi umano namin ito kaya at kalaban umano namin ang buong angkan niya. Dahil sa pangyayaring ito, nagdesisyon na si Mang Efren na tawagin ang kanyang kasangga. Mula pa noong una siyang nanggagamot na halos kapatid na ang kanilang turingan. Pinapuntahan niya kagad sa akin para sunduin sa Pasig noon. Agad ko namang pinuntahan ito at nakilala ko ang kanyang matalik na kaibigan, si Mang Eddie na isang kilalang manggagamot ng Pasig. Dalubhasa sa mga digmaang kinakaharap namin sa ngayon. Pagkarating ko, hinanap ko si Mang Eddie. Sa unang akala ko, si Mang Eddie ay isang matanda na. Yung tipikal na itsura ng isang manggagamot. Pero nang magkita kami, nagulat ako dahil si Mang Eddie ay isang hindi pa katandaan na lalaki. Nasa 40 plus pa lamang ang edad nito. May magandang pangangatawan. Hindi ko rin talaga akalaing siya si Mang Eddie dahil napakasimpleng tao nito. Wala akong maramdaman na kanyang kung anong kakaibang presensya na bumabalot sa kanya. Nang magpakilala ako, bigla siyang nagsalita na, "Halika Troy, ikaw ba yung pinapunta ni Efren dito sa akin?" Nagulat ako noon na kilala niya ako sa kabila ng magaling akong magtago ng aking pagkakakilanlan. Mapagpanggap ako para makapagmasid dahil naging intelligence officer ako ng PNP. Pero mabilis niya akong nakilala. Agad niya akong inimbitahan sa kanyang tahanan. Pagpasok ko sa gate nila, nandun ang kanyang mga pamilya at mga kapatid at kapansin-pansin na may isang maliit na kwarto katabi ng kanilang bahay. Nagsabi si Mang Eddie na, "Sandali lang bubuksan ko lang yung kwarto ko." Pagkabukas ni Mang Eddie sa kanyang kwarto, bigla akong nahilo na para bang may isang puwersa na humihigop sa akin. At pagtingin ko dito ay tumambad sa akin ang kanyang altar na sadyang nakakakilabot sa lakas ng puwersa nito. "Mang Eddie, bakit hindi ko po naramdaman ang presensya niyo kanina?" Ngumiti lamang siya. Kinuwento ko ang lahat ng pangyayari kay Mang Eddie noon para malaman niya kung ano ang punot dulo nito. Tumawa siya at sinabing, "Ito talagang si Efren. Nagtawag pa ng resback." Habang patuloy kaming nagkikwentuhan ay napag-alaman kong si Mang Eddie pala ay isa ding antingero. Ipinakita niya sa akin ang kanyang tangan na mutya. Ako ay nalula sa dami nito. Ang nakakamangha sirsat ay nakakaya niyang pagsabay-sabaying alagaan ang mga tangan niyang mga ito. Ipinahawak pa niya sa akin ang mga ito na ramdam ko sa sarili ko. Napakalakas ng mga puwersa nun. Isa sa pinakapaborito umano niyang mutya ay ang pangil ng kidlat. Dalawa ang klase ang pinakita niya. Isang itim at isang puti. Sadyang napakalakas ng puwersa ng mga ito na sinubukan niyang idikit sa akin sa daliri. At pakiramdam ko ay humawak ako ng isang buhay na kuryente. Habang nag-uusap, sinabi ni Mang Eddie na, "Sabihin mo kay Efren, dito natin sila lalabanan sa bahay. Alam ng dati mong kinakasama, Troy, kung saan ang bahay ni Efren. Kaya't pinaghandaan nilang mabuti ang mga gagawing hakbang ni Efren bago pa nila gawin ito sa asawa mo. Sige na, lumakad ka na at para madala mo na ang asawa mo at si Efren dito para masimulan na natin ang laban na gusto nilang makuha."
Bandang tanghali pa lamang noon, kaya minabuti ko nang umuwi at kunin ang sasakyan dahil hindi sila kasya sa motor. Pinuntahan ko si Mang Efren at sinabi ang bilin ni Mang Eddie. Agaran naman niya itong sinang-ayunan at naghanda na ito. Dinala ang kanyang mga gamit sa gagawing labanang espiritual. Dinala ko rin ang asawa ko at nagdala ko ng isa kong kaibigan para umalalay sa kanya. Para kung anumang mangyari ay mag-aalalay sa aking asawa. Dahil medyo may katandaan na rin si Mang Efren noon. Nang dumating na kami sa lugar nila Mang Eddie, nagpa-park pa lamang ako ng sasakyan. Biglang nag-iba ang pakiramdam ng asawa ko. Ayon sa kanya, para umano siyang nahihilo na nararamdaman niya na merong gustong pumasok sa katawan niya. Napakasakit umano ng kanyang likuran na para itong mapuputol. Gusto ko siyang dalhin sa ospital pero ramdam ko na habang nasa biyahe pa lamang kami, nagsasagawa na si Mang Efren ng mga orasyon para higupin ang aming makakalaban at sa katawan ng aking asawa magaganap ang lahat ng espiritual na laban na ito. Pagbaba ng misis ko sa sasakyan, bigla na itong nag-iba, Sir Seth. Nanlilisik ang mga mata nito. Sabi niya, "Huwag mo akong ipapasok dyan. Papatayin ko tong taong to." Pero hindi kami nagpatinag noon. Ipinasok namin ito sa kwarto ni Mang Eddie. Doon kami nagsimulang manalangin at magpuder ng aming mga sarili para na rin sa aming sariling proteksyon sa parating na labanan. Sinimulan naming patulugin ang aking asawa na nooy nagwawala. Bigla itong nahiga na parang may malaking bagay na dumagan dito o parang may pumako sa kanya. Napag-alaman kong nag-usal si Mang Eddie at Mang Efren ng pamako para ipako ang kamay at paa. Nagsimula na ang labanan at sabi ni Mang Efren sa akin ay pagmasdan ko umanong maigi ang kanilang gagawin. Nasa ibinigay niya umanong libreta lahat ng mga ginagamit niyang mga salita. Kumbaga parang dinedemo niya sa akin kung paano ang paggamit ng mga salitang binigay niya sa akin para pag nasa labanan na ako. Narinig ko ang asawa ko sa maliit na boses na nagsasabing, "Tigilan niyo na ako, nasasaktan ako." Napag-alaman kong isang duwending itim ang unang nahuli namin, na agad na kinargahan ni Mang Eddie ng isang pamatay ang kanyang kamay. Itinarak niya sa tiyan ng aking asawa. Bigla itong nagsisisigaw. Unti-unting humihina na, para bang nawawalan na ng buhay. Biglang nag-iba ang kanyang boses pagkatapos nun. Isang babaeng pamilyar sa akin. Sabi nito, "Akin ka lang. Akin ka lang." Boses yun ang kinakasama ko dati, Sir Seth. Hindi ko mapigilan ang galit na aking nararamdaman. Kinausap ko siya. "Hindi ka ba titigil? Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Tigilan mo na ako." Pero mas lalo lamang itong nagalit. Biglang nagwala ang asawa ko. Nagawa niyang magpumiglas at nang hinawakan namin siya ay nagawa niyang itulak ako at ang kaibigan kong humahawak sa kanya. Para tumalsik at humampas kami sa pader nun. "Hindi na tao ang kalaban natin ngayon, Troy. Humanda ka. Napakarami nila. At mga demonyo ang mga kaharap natin ngayon," sabi ni Mang Eddie. Nag-usal si Mang Efren ng dasal. Sinabi niyang, "Demonyo, sige, tawagin natin ang prinsipe ninyo at siya ang pupuksa sa'yo." Napag-alaman kong pwedeng tawagin ang prinsipe ng mga yon pag alam mo ang kanyang lihim na pangalan.
Agad kong naramdaman ang isang nakakatakot na presensya na bumabalot sa loob ng kwarto habang nag-uusal si Mang Eddie ng salita na ikinarta niya sa kanyang daliri. Inilapat niya ito sa gitnang bahagi ng tiyan ng aking asawa na siyang biglang ikinangisay ng misis ko na para bang ito ay kinokuryente. Umaangil na parang isang mabangis na hayop. Nagsalita ang asawa ko sa boses na hindi talaga magandang pakinggan. Babae ito. Troy, tulungan mo ako. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Bumabalik sa angil ng isang mabangis na hayop pagkatapos niyang sabihin ng mga katagang yan. Kaya sinabi ko sa kanila Mang Efren at Mang Eddie na kung pwede kong subukan ang aking nalalaman. Nagulat sila sa aking mga sinabi. Pumayag sila. Nag-usal ako ng isang ultimatum na ikinarga ko sa aking mayor na daliri para ipanggilit sa kanya na sinimulan ko sa batok paikot sa kanyang leeg. Kita ko ang pagpapalit-palit ng boses ng aking asawa pero kailangan kong gawin ito para mawakasan rin ang kademonyuhan ng babaeng yon. Hindi ko na malayan na ilang oras pa lang inabot ng aming pakikipaglaban at napakaraming tao na pala sa labas ng kwarto at nag-aalala sila. Ngayon lang umabot ng ganoon katagal ang panggagamot ni Mang Eddie at 3 pa kaming manggagamot ang nasa loob nito. Gabi na nang mabuksan namin ang pintuan at kaagarang inusalan nila Mang Eddie at Mang Efren ng aking asawa para bumalik ito sa kanyang wisyo. Paggising niya, sinabi niya na uhaw umano siya at gutom na gutom. Parang naglakbay siya sa isang malayong lugar. Nagtawanan kami dahil tinanong namin siya kung anong alam niya sa nangyari. At ang sabi niya, alam na alam lamang daw niya ay nakatulog siya sa biyahe noon, papunta kila Mang Eddie. Sobra akong nagpasalamat sa 2 taong nagturo at tumulong sa akin pero nagsalita sila na huwag akong magpasalamat. Simula pa lamang umano yon ng mga mararanasan at makakaharap ko sa aking panggagamot. Makalipas ang 2 buwan, nakaramdam na naman ang aking asawa na kakaiba. Kagad ko siyang tinawas at ginamot pero ang gumagawa pala sa kanya ay ang kamag-anak ng mangkukulam na dati kong kinakasama. Paghawak ko pa lamang sa asawa ko, bigla siyang nag-iba ng aura. Nanlilisik ang mga mata pero hindi na bago sa akin ang bagay na yon. Alam ko na ang gagawin ko. Kinuha ko ang gamit ko sa baba at pag-akyat ko ay bigla itong nawala. Kinontak ko kaagad si Mang Efren para sabihin ng nangyari. Tumugon si Mang Efren na nasa sa akin na umano lahat ng kinakailangan ko para labanan yon. Yun umano ang aking huling pagsubok. Pag nagawa ko yan, pwede niya na umano akong iwanan. Ikinagulat ko ito dahil bakit parang may ibig sabihin si Mang Efren sa mga sinasabi niya. Kinahapunan, bumalik na naman ito at nagsisisigaw ang asawa ko na, "Wag! Ayoko! Huwag ka papasok sa akin! Lumayo ka sa akin!" Agad ko naman itong pinuntahan, dala-dala ang aking mga gamit para labanan ito. Ikinulong ko ito sa katawan ng asawa ko para hindi na siya makalis. Walang pag-aalinlangan kong pinaslang ito gamit ang pinakamalakas na orasyong pamatay na meron ako. Agaran ko itong napatay, Sir Seth. Tuwang-tuwa ako na tumawag ako kay Mang Efren at binalita ko ang mga pangyaring yon. Sinabi niya na bisitahin ko umano siya sa bahay niya. Pagkarating ko, may ibinigay ito sa aking mga litrato at mga papel na kanyang kinaiingatan.
Sinabi nitong magagamit ko umano yon sa darating pang mga panahon na para bang nagpapaalam ito. Kasama ko ang asawa ko noon at nagulat din sa mga habilin na sinasabi ni Mang Efren. Troy, magriretiro na ako. Ikaw na ang papalit sa akin. Pagbutihan mong iyong panggagamot. Aalis ako. Kinontra namin ito at sinabing mapagbiro ka talaga, Mang Efren. Natural, magpapahinga ka. Kaya sige na, kami ay aalis na para makapagpahinga ka ng maayos. Ilang linggo lamang ang nakalipas ay tumawag ang anak ni Mang Efren. Ibinalitang pumanaw na ito. Gawa sa aming paniniwala na bawal ang sumilip sa patay, kami ng kanyang kasangga na si Mang Eddie ay hindi na nakapunta sa kanyang burol at sa libing. Umaasa na lamang kami sa mga kwento ng mga nakakita sa kanya at ito naman daw ay masaya ang itsura. Nag-usap kami ng kanyang kaibigan at kamag-anak na kaya pala minamadali niya akong matuto sa panggagamot ay dahil nararamdaman na niyang malapit na siyang umalis sa mundo. Kaya ang huling bilin niya sa akin ay nasa sa akin na ang lahat ng dapat kong malaman at matututunan. Na ako na ang bahala sa lahat. Mahirap man para sa akin ay napakalaking obligasyon ang iniwan sa akin ni Mang Efren. Tinanggap ko ito para maipagpatuloy ang pagtulong ko sa ibang tao. Sa hindi ko masabing dahilan, napakabilis kong matuto ng mga aral na kailangan kong malaman. Hindi ko alam na bakit noon ay hirap na hirap ako at ngayon ay parang napakadali na lamang sa akin ng mga ginagawa ko. Tuwing nagbabasa ako, sinasabayan ako ni Mang Efren. Rinig na rinig ko ang kanyang tinig tuwing magbibigkas ako ng mga buhay na salita. Lumipas ang panahon. Naging magkasundo kami ni Mang Eddie. Siyang gumabay sa akin ng mga dapat kong gawin at matutunan. Sa ngayon, nagtataglay na rin ako ng iba't ibang uri ng mutya na nagagamit ko sa kombate pisikal at kombate spiritual. Tulad ng nakuha kong balahibo at meron na rin akong mutya ng linta, sinag-araw at iba pa na aking nagagamit para tulungan ang taong humihingi ng tulong. Pero hindi ako nanggagamot sa lugar namin. Sa kadahilanang may isang manggagamot akong nakalaban na nararamdaman niya ang presensya ko at gusto niya akong subukan. Kaya ginawa niya ng hindi maganda ang aking nanay at tatay. Agaran ko namang ginamot sila at binigyan ng pangontra pero hindi talaga ito tumigil nun. Binigyan pa niya ng malaking sakit ang aking nanay na hindi ko na talaga nagustuhan. Dinugo ang nanay ko ng walang tigil at hindi na makatayo na parang nauupos na kandila. Hindi na ako nakapagpigil nun. Gumawa na ako ng hakbang para makapagparamdam sa kanya. Napag-alaman kong nagpapanggap lamang itong manggagamot pero ang hawak nito ay makakaliwa. Kaya agaran akong gumawa ng aksyon at ibinalik sa kanya lahat ng nilagay sa nanay ko. At nang matsyempuhan ko siyang nasa labas ng bahay, hindi ko na pinalampas pa. Umusal ako ng mga palipad hangin para tuluyan siyang maturuan ng leksyon na agaran naman niyang pagtumba at hindi na nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Lumipas ang ilang araw ay kumakatok sa bahay namin ang kanyang mga anak. Nagmamakaawang pagalingin ko ng kanilang ama. Sa kadahilanang itinatago ko ang aking mga nalalaman sa lugar namin ay agaran ko silang pinapasok ng bahay para walang makarinig ng aming pinag-uusapan. Sinabi ko sa kanyang mga anak na papagalingin ko ito kung maipapangako niya na hindi na siya mananakit o mamiminsala ng mga tao. Agad naman nilang sinang-ayunan ito at ng kanilang ama. Mula noon ay bihira na rin itong tumanggap ng kanyang mga pasyente. Hindi na ito naniningil ng mahal. Pero dahil doon ay naramdaman ang aking presensya ng iba pang mga manggagamot at marunong sa lihim na karunungan. Pinupuntahan ako sa bahay. Kahit anong tanggi ko,
Alam nila at ramdam nila ang aking presensya. Kaya minabuti ko na rin na sabihin ng totoo. Hinikayat nila akong sumali sa kanilang grupo pero tumanggi ako sa kadahilan ng Diyos ang nagkaloob sa akin ito at Diyos lamang ang paglilingkuran ko. Magbasa hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nag-aaral at nanggagamot para palakasin ang sarili ko, kasabay ng aking pagsisilbi bilang isang pulis.